At ayan mga ka-crypto, balitang XRP po tayo ulit sa video na ito. At ayon po sa ating unang balita dito, ay meron pong isang top investor ang nagsabing, "This event just made XRP the most important asset on Earth." Yan, sa gitna po ng lumalalang tensyon sa iba't ibang panig ng mundo, isang katotohanan po ang lumulutang. Ang ating lumang sistema ng finance ay marupok. Kapag ang mga bansa ay nagkakaroon ng hidwaan, ang mga sanctions at disconnection sa banking network ay ginagamit na sandata. Pero alam nyo ba na sa gitna ng kaguluhang ito, si XRP ay lumulutang bilang the most important asset on Earth? Ngayon ay pag-uusapan po natin kung bakit ang timing ni Ripple ay tila nakaplano para sa bagong henerasyon ng global finance. At ayan, habang ang karamihan po ay nakatutok lamang sa presyo, si Ripple ay tahimik na nagtatayo ng kanyang imperyo sa loob ng traditional banking. Alam nyo ba na noong nakalipas po na December 2025, nakuha po ni Ripple ang approval para sa isang US National Trust Bank Charter? Hindi lamang po yan mga ka-crypto. Nag-apply din po sila para sa isang Federal Reserve Master Account. Maraming nag-aakalang kalaban si Ripple ng mga bangko, pero ang totoo, si Ripple ay nagiging isang lehitimong banking partner mismo. Sa pagkakaroon ng direktang access sa central bank, si XRP ay hindi na lamang po basta digital token. Siya na ang nagiging tulay o linchpin sa pagitan po ng traditional na pera at ng digital future. Ito po ang dahilan kung bakit kampante ang mga top investors na si XRP ay may espesyal na upuan sa world stage. Ngayon ay pag-usapan naman po natin ang teknolohiya. Nitong nakalipas po na November 2025, lumipat na po ang SWIFT sa ISO 222 messaging standard. At hulaan po ninyo, ang XRP Ledger ni Ripple ay noon pa man ay ISO 222 compliant na. Mahigit 300 financial institutions na sa North America, Europe at maging dito sa Asia ang naka-onboard na sa network ni Ripple. Kasama po sa mga partners na ito ang malalaking pangalan tulad po ng Mastercard, Webbank at saka Gemini. Ibig pong sabihin, habang ang lumang sistema ay nahihirapang mag-adjust, si XRP ay handang-handa na para sa high volume settlement. Kahit magkaroon po ng geopolitical disruptions, ang network ni Ripple ay kayang mag-handle ng transaction ng tuloy-tuloy at walang interference mula sa politika. Ngayon ay bakit nga ba kailangan ng mundo itong si XRP? Yan, kailangan po ng mundo sa XRP dahil ang SWIFT ay ginagamit na weapon ng mga Western governments para i-disconnect ang mga bansang tulad ng Iran at saka Russia. Ang mga emerging economies ay natatakot na baka sila ang isunod. Dito po pumapasok ang halaga ng XRP bilang isang neutral asset. Hindi kailangan ng XRP ng pahintulot mula sa anumang gobyerno para gumalaw. Ang kanyang infrastructure ay pre-built at saka ready na. Ang SWIFT ay humahawak po ng trillions of dollars araw-araw. Isipin nyo na lang, kung kahit maliit na porsyento lang ng volume na ito ang dumaan kay XRP, ang demand at market valuation po nito ay sasabog sa paraang hindi natin inaasahan. At narito na po ang aking opinion naman tungkol sa balitang ito. Si XRP ay hindi lamang po basta cryptocurrency. Siya ay isang insurance policy laban sa isang bumabagsak na sistemang pinansyal. Ang kombinasyon po ng regulatory clearance at global adoption ay naglagay kay Ripple sa isang position na mahirap ng tapatan. Sa mundong puno ng sanctions at kawalan ng tiwala,
ang isang neutral at mabilis na settlement asset ay ginto ang halaga. Maring hindi pa ito ramdam ng lahat ngayon, pero sa oras na kailanganin na ng mga bansa ang alternatibo sa SWIFT, si XRP na ang nandoon at naghihintay. Ang pagiging most important asset ay hindi lamang po tungkol sa presyo, kundi tungkol sa pagiging kailangan ng buong mundo. At narito na po ang ating sunod na balita. Meron naman pong isang pundit ang nagsabing get ready for green lights. XRP could explode anytime. Ayan, mainit po ang usapan dito sa mundo ng crypto ngayon. Sapagkat meron pong isang kilalang crypto enthusiast na si Lord XRP ang nagpahayag ng matinding optimism na tila nasa endgame na raw tayo. Sa kanyang post, sinabi niyang get ready for green lights dahil sa XRP ay maaring sumabog ang presyo anumang oras. Ngunit ano nga ba ang basehan nito? Hindi lang ito basta hype dahil may kasama po itong video ni Christine Lagarde. Yan ang president po ng European Central Bank tungkol po sa pag-usad ng digital euro. At ayan, pag-usapan po natin ang mahalagang balitang ito. Sa video na ito, yan, ito po yung video na binahagi ni Lord XRP. Yan, kinumpirma po ni Christine Lagarde na ang Governing Council ay lumipat na sa final phase ng preparatory work para sa digital euro. Mukhang minamadali na ng European Council ang prosesong ito para ma-launch ang digital currency sa lalong madaling panahon. Nilinaw po ni Lagarde na mananatili pa rin ang mga physical banknotes, pero ang digital euro ang magsisilbing seamless digital alternative para sa ating pang-araw-araw na transaction. Marami po ang nagtatanong, bakit kailangang madiliin? Dahil ang euro po ay simbolo ng kolektibong tiwala at shared economic identity. At dito na po pumapasok ang espekulasyon kung paano makikinabang sa XRP sa ganitong kalaking pagbabago sa financial system sa Europe. Ngayon ay bakit nga ba excited ang community ng XRP sa balita ni Christine Lagarde? Ayan, ang paniniwala po ng marami, ang mga central bank digital currencies or CBDCs ay magsisilbing catalyst para sa mas malawak na adoption ng XRP. Dahil po sa bilis at utility ng XRP sa cross-border payments, maaari po siyang maging tulay o bridge asset para sa mga digital currencies na ito. Bagamat wala pong binigay na eksaktong price prediction si Lord XRP dito, ang kanyang enthusiasm ay nagpapakita ng isang malaking market opportunity. Kapag ang mga central banks ay nagsimula ng gumamit ng digital infrastructure, lalong tumitibay po ang kaso para sa paggamit ng XRP Ledger. Ito po ang dahilan kung bakit tinatawag itong endgame, ang pagtatagpo ng traditional na banking at ng makabagong mundo ng crypto. Ngayon ay heto po ang timeline na dapat po nating bantayan. Inaasahan po ang isang pilot program para sa digital euro ngayong taong 2017. Matapos po ang approval ng European Parliament ngayong 2026. Kung magiging matagumpay po ang pilot na ito, ang full implementation ay target sa taong 2029. Maaring matagal pa. Yan, maaring matagal pa na pakinggan ang taong 2029. Pero dito po sa mundo ng finance, ang bawat hakbang ngayon ay may direktang epekto sa market sentiment. Ang pag-accelerate po ng ECB sa proyektong ito ay nagbibigay ng kumpiyansa sa mga investors ng digital future ay narito na po. At sa bawat green light na ibinibigay ng mga regulators, lalong nagiging paborable ang kondisyon para kay XRP na ipakita ang kanyang tunay na lakas sa market.
At narito na po ang aking opinyon naman tungkol dito. Yan ang aking pananaw ay ang koneksyon po sa pagitan ng digital euro at XRP ay hindi dapat baliwalain. Bagamat ang ECB ay gumagawa ng sarili po nilang digital currency, ang pangangailangan para sa isang efficient na bridge asset sa pagitan ng iba't ibang CBDCs ay lagi pong nandyan. At dyan po kilala sa XRP. Ang endgame na binabanggit ay maaring ang puntong hindi na maikakaila ng mga central banks ang halaga ng blockchain technology. Ang pagbilis po ng mga hakbang ni Christine Lagarde ay isang malakas na signal na ang lumang sistema ay nagbabago na. Para po sa mga holders, ang green lights na ito ay paalala na ang pasensya ay susi. Maaari pong sumabog ang presyo ng XRP anumang oras. Pero ang tunay na panalo ay ang mga nakauunawa sa malalim na papel na gagampanan po niya sa bagong global financial system. At ayan, ang sabi naman sa ating balitang ito ay XRP Death Zone Alert. Egra Crypto sees buying opportunity. Sabi nila kapag ang lahat ay takot na, dito po lumalabas ang pinakamalaking oportunidad. Ngayon sa XRP po ay muling nasa gitna ng usap-usapan matapos po ang isang massive flush ng mga tinatawag na weak hands. Habang ang marami ay nagpapanik dahil po sa sunod-sunod na buwan ng pagbaba ng presyo, may mga eksperto na nagsasabing ito na ang pinakahihintay nating golden entry. Pumasok na ba sa XRP sa tinatawag na death zone? At bakit ito itinuturing na hudyat para sa isang dambuhalang pump patungong $27 or $27? At ayan, harapin po natin ang katotohanan. Medyo bugbog po sa XRP nitong mga nakaraang buwan. Nitong February, nakaranas po siya ng mahigit 16% pagbaba or 16%. Ang pinakamalaking monthly decline po niya sa loob ng isang taon. Sa katunayan, pang 5 sunod na buwan na itong puro red ang candlestick na XRP simula pa noong October 2025. Ang ganito pong klaseng negative streak ay huling nakita pa noong early 2017. Marami po ang nagsasabing katapusan na ito. Pero kung titignan po natin ang kasaysayan, ang ganitong mga pagkakataon ang madalas na nauuna sa mga maalamat na rally. Sa XRP ay kasalukuyang tinetesting ang psychology support zone sa pagitan po ng $1 hanggang $1.34. Kapag hindi po ito kinaya, dito na po tayo papasok sa mas malalim na level. Ngayon ay dito na po pumapasok ang pagsusuri or analysis ni Egra Crypto. Ayon po sa kanyang chart dito, mayroong tinatawag na death zone sa pagitan po ng presyong 0.64 hanggang 0.77. Bagamat nakakatakot pong pakinggan ang pangalan, ito ay isa palang buying opportunity. May dalawang senaryo na pwede pong mangyari. Una, ang isang modest drop sa upper part ng death zone bago po ang mabilis na recovery. Pangalawa, ang mas malalim na bagsak hanggang sa 0.64. Mula po sa presyong $1.40, mahigit 50% ang itatapon na XRP kung sakali. Ayan. Pero isipin po natin ito. Sa halagang 0.64, makakabili ka ng mahigit 7,000 tokens sa halagang $5,000 kumpara po sa 2,000 tokens lamang noong nakarang taon. Mas maraming tokens, mas malaking panalo pagdating ng recovery. Ngunit, hindi lang ito tungkol sa pagbili ng mura. Ang ultimate target ng XRP ay mananatiling bullish sa long term. Kapag nalagpasan ni XRP ang intermediate resistance, ang susunod po na hinto ay ang psychology resistance zone sa $2.7 hanggang $5. Mula dito,
Ang mga key targets ay nakapila na sa mga presyong $9, $13 at saka $17. At ang dulo po ng bahaghari ay ang ultimate projection na $27. Para mangyari ito, kailangan po na XRP ng mahigit 1,900% gain mula sa kasalukuyang presyo or 1,900%. Mukhang malayo, pero para po sa mga veterano dito sa crypto, alam nating si XRP ay kayang gumawa ng himala kapag ang fundamentals at institutional adoption ay nagsama-sama na. Ang mahalaga po ay ang matagumpay na pag-navigate sa mga resistance zones na ito. At narito naman po ang aking opinion tungkol dito. Sa aking pananaw, ang death zone ay hindi dapat ituring na katapusan, kundi isang panibagong simula. Ang market ay sadyang malupit sa mga taong walang strategy. At ang panandaliang sakit ng presyo ay madalas na kabayaran para sa long-term na tagumpay. Si XRP ay sadyang kilala sa pagsubok ng pasensya ng kanyang mga holders. Kung ikaw ay naniniwala sa utility ng XRP at sa kanyang papel sa global finance, ang bawat pagbaba sa support level ay isang pagkakataon para mag-accumulate sa presyong pang-insider. Maring may mga karagdagang short-term declines pa, pero ang long-term outlook ay nananatiling positibo basta't hawak natin ang mga key support levels. Ang tanong, may tapang ka bang sumisid sa death zone para makuha ang $27 sa hinarap? At ayan ang sabi naman sa balitang ito ay XRP just flush, all weak hands. Market strategist says time to pump. Minsan kailangan pong dumaan sa matinding linis ang market para makahinga ng maluwag. Ngayon ay meron pong isang matapang na pahayag ang lumabas mula sa crypto analyst na si Steph is Crypto. Ayon po sa kanya, si XRP ay katatapos lang mag-flush ng lahat ng mga tinatawag na weak hands. Sa gitna ng matinding pagbaba ng presyo at pagbagsak ng on-chain profitability, marami po ang natatakot. Pero para po sa mga eksperto, ito na ang hudyat na hinihintay ng lahat. Handa na ba si XRP na mag-pump? Yan, upang maunawaan po natin ang sitwasyon, kailangan po nating tingnan ang datos mula sa Glassnode. Particular po ang NUPL or Net Unrealized Profit Loss. Ang NUPL ay ang sukatan po ng pagkakaiba sa pagitan ng unrealized profits at saka unrealized losses sa buong network. Sa madaling salita, pinapakita po nito kung ang mga holders ba ay panalo o talo sa kasalukuyan. Kamakailan ay bumagsak po sa XRP sa negative territory sa NUPL chart. Isang bagay na bihira po nating makita sa ganitong kalalang antas. Ibig pong sabihin, sa pangkalahatan, ang mga holders na XRP ay nakaupo ngayon sa mga losses. Pero bakit ito magandang balita? Ayon po kay Steph is Crypto, ang pagbagsak na ito ay sumisimbolo sa capitulation. Ito po ang yugto kung saan ang mga short-term traders at yung mga hindi po seryoso sa project ay tuluyan ng sumuko at lumabas na po sa market. Ngayon kung titignan po natin dito ang chart mula taong 2023 hanggang ngayong 2026, makikita po natin ang ilang beses na pag-akyat at pagbaba ng XRP. Noong huling bahagi po ng taong 2024 at simula ng taong 2025, si XRP ay lumipad ng mataas at ang NUPL ay nasa positive territory. Pero ang pinakabagong data ay nagpapakita po ng isang steep reversal. Dahil po ang mga weak hands ay nailabas na sa sistema, nababawasan ang tinatawag na immediate downside pressure.
Kapag wala nang gustong magbenta dahil ang mga naiwan na lang ay ang mga diamond hands, mas madali na para kay XRP na sumipa pa itaas. Ang interpretasyon po ng analyst dito ay malinaw. Ang market ay dumaan sa isang cleansing phase o paglilinis para i-reset ang momentum. Ngayon, syempre, hindi lahat ay kumbinsido. Si Kryptonite, isa rin po siyang market participant, ay nagbabala na ang nakaraang pagbaba ay seryoso at ang recovery ng XRP ay nakadepende kung mababawi ba nito ang prior breakdown level na may kasamang matinding volume. Kung hindi, baka ito ay isa lamang liquidity sweep bago ang panibagong consolidation. May mga skeptical din, kagaya ni CryptoKong. Yan, CryptoKong na nagsasabing paulit-ulit na ang mga ganitong bullish calls. Habang si CryptoGman naman ay nagpapaalala na baka lumala pa ang sitwasyon bago tayo makakita ng tunay na improvement. Higit po sa lahat, kailangang bantayan po natin ang direksyon ni Bitcoin dahil madalas ay siya ang nagdidikta ng galaw ng buong crypto space. At narito naman po ang aking opinion naman tungkol dito. Ang flashing of weak hands ay isang masakit pero kinakailangang proseso para sa anumang asset na nagnanais ng sustainable growth. Kapag ang NUPL ay nasa negative, ito ang oras kung saan ang takot ay nasa pinakamataas na antas. At sa kasalukuyan po ng crypto, sa kasaysayan po pala ng crypto, ito rin ang oras kung saan ang mga pinakamalalaking oportunidad ay nabubuo. Maaring hindi po agad bukas ang pump na sinasabi ni Steph is crypto, pero ang pag-reset ng network profitability ay isang malakas na indicator na tapos na ang bulto ng pagbibenta. Ang mga nananatiling tapat kay XRP sa gitna ng ganitong cleansing ay ang mga posibleng umani ng bunga kapag bumalik na ang tiwala ng market. Sa XRP ay laging may paraan para sorpresahin ang mga hindi sumusuko. At narito na po ang ating panghuling balita sa video na ito. Meron pong isang analyst ang nagsabing, "Do you believe XRP will hit $20 before end of the year?" XRP Army responds. Ayan. Handa na ba ang lahat para sa isang reality check? Ngayon ay meron pong isang usaping nagliyab sa social media ang pumukaw sa atensyon ng buong crypto community. Tinanong po ng sikat na analyst na si XRP Captain ang isang tanong na direkta sa puso. Maging tapat tayo. Naniniwala ba kayo na aabot sa XRP sa $20 bago matapos ang taon? Isang simpleng tanong, pero naglabas ng iba't ibang saloobin mula sa tinatawag na XRP Army. Kaya pag-uusapan po natin ang mga sagot na ito para malaman natin kung nasaan ba talaga ang sentiment ng market ngayon. Magsimula po tayo sa mga boses ng pag-aalinlangan. Hindi lahat ay nadadala sa hype. Halimbawa, si Tanya Sportnyak. Tanya Sportnyak ay seryoso pong sumagot na hindi niya inaasahang aabot sa XRP sa $20 sa kasalukuyang cycle na ito. Sabi niya, 100% sure siya na hindi ito mangyayari bago maisara o matapos ang taon. Kahit ang user na si Chitan, si Chita naman dito, ay maikli lang ang kanyang naging reaction. Sabi niya ay highly impossible. Yan naman ang kanyang sinabi. Bakit nga ba ganito ang kanilang pananaw? Marami po ang naniniwala na ang $20 ay masyadong malaking talon mula sa kasalukuyang trading range, lalo na sa loob ng natitirang mga buwan ng taong 2026. Ang ganitong kalaking milestone ay nangangailangan po ng higit pa sa simpleng sentiment. Kailangan po nito ng matinding pwersa
sa market. Ngayon ay dito na po pumapasok ang isang napaka-importanting punto mula sa user na si Space Marine. Ayon sa kanya, kahit umakyat po ang presyo, mayroong malaking hadlang na naghihintay. Yan ay ang profit taking. Naniniwala po siya na kapag pumasok na sa XRP sa $5 hanggang $10 range, humigit kumulang 65% ng mga holders ang malamang na mag-exit na sa kanilang mga position. Isipin po ninyo yan mga ka-crypto. Sa dami ng mga taong naghihintay ng matagal, ang $5 ay sapat na para sila ay magbenta. Ang mass exit na ito ay magbibigay ng matinding downward pressure sa presyo, na lalong magpapahirap kay XRP na maabot ang pangarap na $20. Para po mangyari ang $20, kailangan daw ng tunay at malawakang paggamit ng global banking system. Bagay na sa tingin ng marami ay malayo pa sa kasalukuyang sitwasyon. Sa gitna ng debate, mayroon ding mga neutral ang pananaw tulad po ni Winter. Para sa kanya, possible ang lahat pero walang sino man ang makakapagsabi ng resulta hanggat hindi po natatapos ang taon. Ang usaping ito ay nananatiling speculative sa ngayon dahil sa dami ng uncertainties sa short-term price movements. Ang mahalagang mapansin po dito ay ang shift ng focus ni XRP Captain. Hindi po siya nagbigay ng charts o data, kundi mas pinili po niyang sukatin ang katapatan ng kanyang mga followers. Ipinapakita nito na kahit sa loob ng XRP Army, mayroong malaking bahagi na mas pinipiling maging maingat at realistiko kaysa magpadala sa mabulaklak na mga pangako. At narito naman po ang aking opinyon tungkol sa mainit na debating ito. Ang $20 target para kay XRP ay parang pag-akyat sa Everest. Hindi ito imposible, pero kailangan mo ng perpektong panahon at sapat na kagamitan. Sa tingin ko, ang realismo ng community ngayon ay isang magandang sinyales. Ibig pong sabihin, ang mga holders ay mas mature na at hindi na madaling mamanipula ng emosyon. Ang tunay na tagumpay ng XRP ay hindi po nakadepende sa isang tweet o survey, kundi sa aktual na adoption ng mga bangko sa buong mundo. Kung magpapatuloy po ang pag-unlad ng teknolohiya at utility, darating po ang presyo sa tamang panahon. Pero sa ngayon, ang $5 hanggang $10 na harang ay ang unang giyera na dapat nating mapanalo bago mangarap ng $20. Ang pinakamahalaga ay ang ating sariling plano. Handa ka bang mag-hold hanggang dulo? O isa ka sa mga tatalon na sa pabor kapag umabot na sa $10? At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito mga crypto. Marami pong salamat sa panonood.